Good morning mga kabasket. Yan, August 20, 2023, araw po ng linggo ngayon. At ayun, natapos na po yung ating bamboo greenhouse para po sa lettuce. So, yung pong ating estimate na 5 days ay naging 6 days po. Ganoon po talaga. Pero ayan, natapos na sa 6 na araw na tuloy-tuloy na trabaho. 2 tao po yung gumawa. So yung pong scope ng job ay yung pag-structure sa pati yung civil works. Civil works tinatawag, konting patag-patag sa latag ng ating weed mat. So far, okay na po yung ating bamboo. So phase 2 na po tayo rito sa ating greenhouse. Siyempre tapos na yung pag-structure. Next na yung setup naman ng ating mga lettuce. So yung drip irrigation, yan po yung mga kasunod nating video na i-share po sa inyo. Paano namin i-install yung drip irrigation, ano yung gagawin nating planting system. Okay, so sa ngayon doon na tayo sa pinakasimple para mas madali pong i-implement. So kung meron po kayong mga plastic bag katulad po niyan, yan na po yung gagawin namin para wala nang install pa ng mga PVC at kung ano-ano pang downsprout. Later na natin pag mag-upgrade na tayo. So far yan po yung gagawin natin. So nakalatag na po yung ating weed mat. Okay, and then nailagay ko na rin, nagdagdag po ako ng drum kasi po itong isang drum na to para po sa ating mga bell pepper, then itong isang drum para sa ating lettuce. Itong area po na to malamang maalis uli yan kasi sayang po yung area, no? Pagdating po kasi sa greenhouse, malaking bagay po yung earning per square meter. Okay, kaya malamang po ito iaalis din po natin yan. Gagawin po natin yung puro lettuce. Yan, yung area na yan. Dito ito po siguro mga ating mga drum, ilalagay na lang natin sa gawing gilid. So pwede naman po doon dahil yun naman ay hindi naaarawan pag tanghali. So doon ko na lang ipopwesto kasi sayang din yung area na yun. Then gagawa na lang po ako ng linya pa-distribute dito sa ating greenhouse number 1. So ito siguro tawagin na natin itong greenhouse number 1 kasi magka-combine naman na sila. Okay, so ano pa ang nailagay natin? Yan. Dahil mainit po panahon ngayon, nasa 40 degrees dito kapag tanghali, ay naglagay ako ng, ayan, ay sinet up ko na yung ating sunshade. 50%, sako type lang po ito. Then tinali lang natin yung dulo. And then kapag kailangan ng araw, kapag hindi kailangan ng araw, o kapag hindi kailangan sunshade, ililis ko lang po yan manually. Manually lang para hindi masyadong complicated setup. Okay? So yan po so far yung ating progress. So ngayong araw ay maglalagay ako ng mga kokopit sa plastic bag. Okay? Meron po akong ganoon, yung mga seedling bag na black. Ililinya ko lang po dyan. Hanggang dun po sa dulo. Kaya yung area po na yon, lilinisin ko po yon. Ngayon, yung ating pupunla na Tiberius sa junction, ika second day niya po. Tingnan natin kung ano nang nangyari. Ito po kasi ay buto po nung pang nakarang taon. Hindi ko lang alam kung tutubo. Pero andyan po siya, yan. So wait natin sa day 3, day 4, kapag hindi po tumubo, magpapasunod po ulit tayo ng punla. Okay, but in the meantime, meron naman po kaming Tiberius na seedling doon sa bukid. Okay, doon sa Lesac Farms. Kukunin ko na lang yun ngayong araw para siya kung itatanim dyan. So in total, estimated lang magkakasya po rito sa ating area, itong straight na po na to ay nasa 420 heads. Yan, more or less. Kaya nasa 400 po yung mailalagay natin dito. So 15 days na po yung andun na punla sa bukid, pupuntahan ko mamaya. Kaya possible po bukas transplant po tayo. Okay? And then yung ating pong isinidling doon para po yung sa second inning. Kasi dyan po siya ng 15 days. Meron tayong juvenile area ng 15 days. So pag-usapan natin yung juvenile area or ano ba, juvenile area nga. So possible po doon ako gumawa ng juvenile area yan. Isang straight lang, 2 o 3 layer. Diyan ko siya papalakihin sa gilid na yan. Okay, para pag malaki na po siya, transplant ko siya rito. So naka net cap po. So eventually, i-convert pa rin po natin ito sa NFT system. Okay, para circulating po yung ating nutrition. Pero sa ngayon, gusto ko kasi na may tanim na agad. So habang hinihintay natin yung ating mga downsprout, gagawa sila ng PVC, at least tumutubo na rito yung ating mga halaman, lumalaki na. Okay, so yan po ang ating update ngayon, progress report. Abangan nyo po yung next video ko dahil
i-share ko sa inyo ilan yung total na ginastos natin dito. Lahat-lahat, pati materials, bamboo, yung labor, and then compute na rin natin yung gagamitin nating depreciation cost. Kasi yung total spend po natin dito sa structure or sa building ng greenhouse ay i-add po natin sa ating costing. Okay, para yun po yung fixed cost or one-time investment, i-divide ko po yan sa 12 para siya nating i-add as a monthly cost or depreciation cost ng ating building. Okay, so 12 days bigyan lang natin, 12 months o 1 year bigyan natin ng 1 year itong ating structure, and then ang susunod po nun ay ipapakita natin ilan naman yung ating ano yun, yung operating expenses, yung OPEX. Ito po yung ating one-time investment. Ito pong paglalatag ng weed mat, paglalagay ng drip irrigation, saka paglalagay ng mga bubong. Okay? And then yung ating monthly expenses naman, yun po yung buto, yung nursery, yung seedling cost, tubig, saka yung NPK, at saka yung ating nutrient solution, saka kung ano-ano pang mga fertilizer or mga micronutrients na ilalagay natin. And of course, yung ating oras sa pagtatrabaho, tubig din, okay, at saka ano pa, kuryente. Yan, isasama natin. So titingnan natin sa area na to, ilan ba ang ating potential income dito sa urban setting. Okay, nandito po tayo sa Palayan City, at ang average temperature po ngayon ay nasa 35 to 40 degrees. Okay, humidity natin, ayun, meron akong humidity tester. Yan. And yan, tinetesting natin. Ayun yung ating bell pepper. Ayun, nakita ko na sa aking logbook yung yung age, kung kailan ipinunla itong ating California Wonder. Yung California Wonder po pala ay pinunla noong June 11. Yan. Ito naman pong ating Aristotle ay noong June 31. Okay, 11 minus 31, ilan? 20 days. So 20 days na nauna itong ating California Wonder na napabayaan yung seedling niya. Tinry ko lang siyang i-revive. So far naman, ngayon po ay anong bang date ngayon? 20 20, 31 plus 20. 51 days na po yung ating Aristotle. At ito na po yung kanyang dahon. Sa ika-51 days pala, ang naging true leaves na niya sa hydroponics grown na na setup ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, siyam na. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam na po yung true leaves. So, wala pang lumalabas na Y, yung branching, sa ika-51 days after seed sowing. Okay? Add tayo ng 20, dahil yung po ay 11, So, ito naman yung ating California Wonder. Ito po ay 70 days. Yan. 71 days. Ganyan po itsura niya. Nagsisimula na siyang magbulaklak. 71 days after seed sowing po. More or less po yun Okay? So ganyan po pala siya kapag 71 days. Yan. Yan yung ating mga California Wonder. Yon. Okay. So yan. And then doon sa dulo ay nagtesting tayo ng Red Jet, alam niyo na po yan. Then doon sa may gawing doon ay yung Basanta naman, Garnet, saka yung ating Montenegro or mga salad type na tomato. Okay. Okay, so alright. NPK, o review natin ng NPK content. Kanina naghalo ako ng NPK. Yan, dito sa drum na to naka-mix na. Then meron tayong reserva. So habang pinapa-evaporate natin yung chloride, okay, naglagay tayo ng meron na tayong nakamix dito. Then every time na naghahalo po ako, naglalagay ako ng ascorbic acid dun po sa sa tap water. Galing lang po kasi ito ng Nawasa para maalis yung chlorine, kasi po yung chlorine masama po yun sa ating mga hydronutrients. Okay, magkakaroon po ng epekto yan sa inyong mga tanim. Pinapa-evaporate natin, inalis natin as much as we can. Okay, so yan po. And then ito nga yung ating seedling na 6 na tray. Wala pang sprouting na nagaganap, kaya abang-abang tayo. So pag nag-fail po tayo, possible po niyan yung buto natin ay na-expire na kasi old yung ginamit ko. So bibili na lang tayo ng new seedling.
new seeds. Okay? Rizwan po yung ating tinatanim. Bakit po Rizwan? So, nung isang linggo ay binisita rin tayo ng Ezra. So, meron po silang nire-recommend na Olmeti. Ano yun? Estrosa. Saka yung mga bionda nila. So, itatry din po natin yon. Okay? So, ang hinahanap po natin ay mga variety na magtitimbang ng 200 to 250 grams per head dito po sa ating greenhouse. So, kailangan natin ng mas mabibigat na mga variety para masulit natin yung ating area. Okay? So yun guys ang maibibigay ko sa inyo ngayon. Ang masasabi ko lang, congrats po sa ating tropa. Yan, natapos din nila yung ating structure. Ayan ganyan. Magka-connect na po to, kaya ito po ay tatawagin na nating greenhouse number 1. Itong area po na to combine, pagsamahin na po natin. Ito po ang greenhouse number 1. So yun po ang ilalagay ko sa record. So next, ano yung susunod nilang gagawin? Dito natin, masisilip naman natin dito eh. So yung susunod po nila guys ay yan. Dito na. At saka doon. So malamang doon po ang unahin ko kasi meron akong sultan sa bukid. So itatanim ko na rito. Doon muna. Ano lang tayo doon, net house lang. Yung ibaba na yon. I-net house lang natin para mas mabilis tayo makapagtanim. Pag kailangan kong maglagay ng bubong later on, madali lang din naman gawin. Okay? Basta doon, pwede na po tayo mag net house. Then ito po naman ay bububungan natin. So, abangan nyo po yan guys. Yan na po ay greenhouse number 2. Yan, yung mga raised bed na yan. Yan po mga raised bed na yan ay maaari kong i-convert later on sa DWC. Yan. Pag depende sa magiging magiging trip natin, pero so far yun po ang ating plano. Okay, so abang-abang mga kaibigan. At isa-summarize ko lang yung aking total cost. Ilang metro ang nagamit kong with mat, ilang metro ang nagamit kong sunshade, saka ilang metro ang nagamit kong UV plastic. Then yung ating piping system, yan ihiwalay rin natin yan. Iaatado natin pag senior ko po sa inyo sa susunod pong video. Okay? Maraming salamat sa mga sumusubaybay. And I hope na kagaya namin nag-enjoy din kayo sa pag-follow. So ito na ang exciting, yun nang pagtatanim. At tingnan na natin kung ano ang magiging resulta ng ating lettuce. Okay, mga kaibigan. So Tiberius po yung una nating itatanim. Ito po ay Rizwan at romaine lettuce po siya ng Tiberius. Okay? So yun lang guys, maraming salamat. At kung hindi ka pa po naka-follow, pag pinapanood mo po ito sa Facebook, follow nyo lang po. Click yung follow para maganda, lumaki yung ating community. And kung ikaw ay nasa YouTube, subscribe and click notification bell para baka ma-miss mo yung computation sa kitaan dito later on. Or kaya yung mga hits and misses natin. Okay, yung ating mga opportunities, yung ating mga lessons learned. Okay, ay masubaybayan mo rin. Maraming salamat mga kaibigan. Good luck po sa inyong mga sariling project. Hopefully po ay sundan nyo ang ating video follow along hanggang sa dulo. At magkita-kita po tayo muli sa susunod nating video. Mag-ingat po kayo. God bless po sa lahat. Bye!